send sila ng email na inakusahan nila ako ng kung ano-anong bagay. Yung effort ko, yung marketing strategy ko na idea ko, which is inaprobahan nila before, they turned it against me. Even though, that time, inaprobahan nila yung marketing strategy ko. And then, sila pa nga yung gumagawa ng contract para sa kliyente. Sabi nila sa akin, mag-open sila ng criminal case against me. That time, hindi ako natatakot kasi nga unang-una, alam ko sa sarili kong wala akong ginawang kabalbalan. And then, lahat documented. Buti na lang kamo, mahilig ako mag-document ng lahat ng mga bagay-bagay. From job offer, record ng mga conversation, and then kontrata. Lahat yun documented. Huwag kayong makakalimot na mag-document ng lahat ng mga bagay para kung sakaling kakailanganin nyo, hindi kayo mahirapan maghanap kung saan-saan. Sa akin yung SIM card ng company that time. So, lahat ng proof ko nandun. Ginawa kong PDF, isa-isa, may mga title yun. Nag-send ulit ako ng email sa ahensya ng gobyerno na ganito ang nangyari, may retaliation na nangyari after ko mag-complain, tinarminate ako, and may mga inakusang bagay. So, sabi ko sa husband ko, kumausap na siya ng lawyer. Kasi siya lang naman ang may mga kakilala dito. Ako naman kasi wala naman akong kaibigan dito. So, meron siyang kakilala na lawyer and kinontak niya yon. And then, sabi ng lawyer, tama daw yung ginawa ko na nag-file ako ng case before kami lumipad. Kung hindi kami nag-file ng reklamo, pwedeng i-abscond ako dito. Ang abscond po dito sa UAE, ibig sabihin, parang takas ka, tumakas ka, run away, ganyan. Active na yung case and then hindi nila pwedeng i-cancel yung visa ko. Pero may blessing pa rin kasi yung husband ko, nakapag-provide siya ng sapat na pera para sa bakasyon. Wala talaga akong ambag doon kahit ano kasi nga kahit yung salary ko that time hindi pa nare-release. Pinagpasa Diyos ko na lang. Sabi ko, kayo na pong bahala sa akin kung ano mangyari kasi may pwedeng di na ako makabalik ng UAE, hindi ko alam. Pero may plan B ako that time. Sabi ko, kung sakali man na magkakansela ng visa, ang gagawin ko, i-under ko yung visa ko under my husband's plan C. Magtuturis ako from Morocco kung hindi ako makapasok ng immigration. So, ahead of time, nagpa-plan na talaga ako ng kung ano mga dapat kong gawin. Kung sakaling worst case scenario, ano ba ang solusyon na kailangan kong gawin. So, tapos ito ang masakit. During those times na I was so down, dahil sa nangyari, yung mga tinuring kong kaibigan sa kumpanya, wala man lang nag-hi, hello, kahit after office hours, wala man lang kamusta ka? Ano nangyari? Mga ganyan. Yung, di po bang i-comfort ka? Kasi friends nga kayo, di ba? Pero ni isa sa kanila talaga wala, as in, kahit kabayan wala talaga. Nagtataka ako kasi may isang kabayan pa ako nakatrabaho na tinuring kong friend na dinadalhan ko talaga siya ng pagkain tuwing bibisita ako sa branch nila. Talagang nilulutuan ko siya kasi nga, she was my friend. Naasar niya pa ako na sabi niya, pinalitan ka na mga ganyan, na mga bagay-bagay. So parang, all this time,